Hello guys! Welcome po dito sa Salem, Massachusetts. Nandito ako ngayon sa isang napakakilalang makasaysayang lugar, ang Charter Street Cemetery, isa sa pinakalumang sementeryo dito sa Estados Unidos. Habang naglalakad ako at tinitignan ang mga lumang lapida, napaisip ako, kailan nga ba nagsimulang gumamit ang mga tao ng lapida o marker sa mga libingan? Ayon sa kasaysayan, hindi ito bagong tradisyon. Libu-libong taon na ang nakalipas, ginagamit na ng mga sinaunang kabihasnan ang mga bato bilang tanda ng libingan. Sa sinaunang Ehipto, Greece at maging sa panahon ng Roman Empire, may mga simpleng bato o istruktura na inilalagay para maalala ang mga yumao at markahan ang kanilang huling pahingahan. Sa paglipas ng panahon, lalo na nung bandang 1600s hanggang 1700s, mas naging formal at mas karaniwan ang paggamit ng mga lapida sa Europa at kalaunan ay dito sa Amerika. Karaniwan noon, gawa ang mga ito sa matitibay na bato tulad ng slate, limestone o marmol. Nilalagay dito ang pangalan ng taong pumanaw, petsa ng kapanganakan at kamatayan at kung minsan ay mga simbolo na may malalim na kahulugan. Makikita mo rin ang mga uki tulad ng bungo na sumisimbolo sa kamatayan, ang anghel na nagpapahiwatig ng pag-asa o pag-akyat sa langit at ang orasan na nagpapakita na ang buhay ay may hangganan at mabilis lumipas. Dito sa Charter Street Cemetery, marami sa mga lapida ay talagang galing pa noong 1600s, kaya kitang-kita ang sinaunang disenyo at ang kulturang nakaukit sa bawat bato. Para itong tahimik na aklat ng kasaysayan na nagpapaalala sa ating nakaraan.